Lumutang ang totoong rason bakit naaantala ang pagsama ni Justin Brownlee sa practice ng Gilas, Pilipinas kung saan kailangan ng kanyang presensya. Tatalakayin din natin ang depensang inilatag ni Coach Tim Cone sa naging pahayag ni Renz Abando kamakailan lamang at ang SBP at si Coach Tim nagpalakas pa ng hanay nang idagdag nito sa pool si Gayo Chu at RR Pugoy. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Inilabas ni Homer Saison ang natatanging rason bakit hindi nakakasama sa practice ng Gilas si Justin Brownlee sa kabila ng iilang araw na lang ang natitira para sa pagsagupa ng pambansang kupunan sa mga kupunan ng Jordan at Iran. At ayon mismo kay Saison, kasalukuyan pa rin nagpapahinga ang resident import ng Barangay Ginebra sa US. Yan ang laman ng kanyang revelasyon sa kanyang column sa Spain. Saan nga ba napunta si Justin Brownlee? Solved na yung misteryo. Nasa San Diego, California ang tinaguriang GOAT import ng PBA. Pero hindi lang naman siya nagpapakasaya sa beach. Ayon sa ilang sources, nagpapahinga at nagpapagaling siya mula sa ilang injury, kabilang ang problema sa bukong-bukong at hamstring. Malinaw na mas gugustuhin ng Gilas na mahuli man ng konti si Brownlee sa practice pero malusog, kaysa maaga nga siyang dumating pero hindi naman nasa kondisyon at alanganin ng katawan para sa mga crucial na laro. Alam niyo, malaking bagay yung report na ganito na nagpapahinga at nakapag-recover si Justin dito sa San Diego matapos ang hamstring at iba pang injury na nakaapekto sa kanyang performance noong third window. Mas makabubuti nga siguro na dumating siyang fully recovered kumpara sa piliting pumasok agad sa practice na hindi siya 100%. Mismo mga naunang ulat ay nagsabing pinili siyang ipahinga noon para hindi lumala yung injury. Pero kapag nasa court na si Brownlee, ibang problema naman ang haharapin ng Gilas dyan. Hindi na sikreto sa mga kalabang kasi kung paano ginagamit ni Coach Tim ang kanyang triangle offense at kung paano kumikilos si Brownlee sa loob ng kanyang sistema. Nakita na yan ng New Zealand at Australia nung third window. So malamang, pinag-aralan na rin yan ng Jordan at Iran. Kaya posibleng ulitin nila yung ginawa ng dalawang team na yan, yung Australia at New Zealand, yung pressure defense, physical na depensa, pag-deny sa kanyang touches, at pagpilit sa kanya na magdesisyon ng mabilis. Kaya hindi sapat na basta makabalik si Brownlee dito. Kailangan din na magkaroon ng ibang offensive options ang Gilas para hindi maging predictable ang kanilang laro. Kung paulit-ulit na si Brownlee ang unang hinahanap nila, madaling ma-adjust ng Jordan at Iran ang depensa. Ang magandang balita dito mga playoffs, mas kumpleto ngayon ang Gilas sa ilang posisyon. At malaking bagay din ang pagbabalik ni Kai Sotto. Kung mapipilit nilang mag-focus ang depensa sa ibang threats, mas magkakaroon ng space si Brownlee para gumawa ng plays. At dito, magiging mahalaga ang pagiging healthy ni Brownlee. Dahil 38 na siya, hindi na rin pwedeng umasa ang Gilas na siya palagi yung sasalo sa lahat ng trabaho sa buong laro, di ba? Ang kailangan ngayon mga ka-playoffs ay isang healthy na Brownlee na gagamitin ng tama ni Coach Tim. Hindi yung Brownlee na kailangan bumati ng buong team katulad nung dati. At dahil dalawang napakahalagang laro ang Jordan at Iran, mas mahalagang dumating siyang handa kumpara sa basta makasama lang sa unang araw ng ensayo. Samantala, tuluyan namang dumipensa si Coach Tim Cone sa isyong sangkot si Renz Abando. Matatanda ang nagbigay ng pahayag si Renz, ilang linggo na ang lumilipas tungkol sa umunay rason bakit wala sa sahanay ng Gilas, Pilipinas. Sa video clip na kumalat, sinabi niyang hindi totoong hindi siya sumipot. Rason niya, hindi umano siya pinasipot. At sa pahayag naman ni Coach Tim Cone, ilang beses umano nilang kinonsidera si Abando, subalit issue talaga umano ang visa. Yan at iba pa ang laman ng pahayag niya sa Billionario.com. Ang alam ko, ilang beses na namin sinama o kinonsider si Renz maging bilang bahagi ng original 12-man lineup. Pero nung panahon na yon, may injury siya sa likod May ilang pagkakataon din na kung tama ang pagkakaalala ko na hindi namin siya naasikaso ng visa sa tamang oras. Palagi siyang nasa radar namin at patuloy siyang magiging bahagi ng aming mga kinukonsider. Hula ko lang pero dahil masyado nang huli yung pagkakataon pero ilang beses na talaga namin siyang gustong maisama. So okay din yung bagong pahayag ni Coach Tim Cone tungkol dito kay Renz Abando kasi nga parang nagbibigay yan ng ibang larawan kumpara sa naging pahayag mismo ni Abando noon, di ba? Sinabi ni Abando kasi dati na hindi siya pinasipot sa practice. Samantalang ngayon, malinaw na sinabi ni Coach Tim Cone na ilang beses na nilang isinama si Renz sa kanilang mga consideration. Pero yun nga, may mga issue nung time na yon. Kaya ang malaking katanungan dito is, miscommunication lang ba to? Or may naging problema talaga sa komunikasyon sa pamamagitan ng kampo ni Renz at ng Gilas coaching staff? Well, mahirap sabihin mula sa labas kung sino ang may pagkukulang. Pero ang magandang senyales dito mga playoffs, hindi naman pinapakitang isinara ni Coach Tim ang pinto kay Renz Abando, di ba?
Sa halip, sinabi pa niya na palagi siyang nasa radar ng Gilas. Ibig sabihin niyan, kahit hindi naging maayos ang nangyari nung time na yon, hindi nangangahulugan na tapos na yung pagkakataon ni Renzo Bando. At kung pagbabasehan ng pahayag ni Coach Tim, may posibilidad talaga na muli magkaroon ng pagkakataon si Renz sa susunod na Gilas lineup, lalo na kung magiging available siya at makakasama ng maaga sa training. Hindi rin naman lingid yung kakayahan niya. Nakita na natin sa international stage na kaya niyang maging scoring option at gumawa ng impact. Kaya kung maayos ang communication sa susunod at makapagpakita siya sa practices, posibleng bumalik siya sa radar ni Coach Tim Cone, lalo na kung kailangan ng Gilas ng athletic wing na may shooting at kakayahang gumawa ng puntos. Sa madaling salita mga ka-playoffs, hindi tunog saradong pinto ang sinabi ni Coach Tim kay Renzo Bando. Mas tunog, hindi lang nagkataon nung panahon na yon. At kung ganun nga yung sitwasyon, ang susunod na pagkakataon siguro is maaaring maging mas malinaw para sa magkabilang panig. Hindi naman nagdalawang isip si Coach Tim Cone at pamunuan ng SBP nang tawagin nila sa pool si Gayo Chu at RR Pugoy. Ayon sa balita, kailangan nilang siguraduhin na magiging maganda ang kanilang kampanya sa kabila ng pagbabalik ni Kai Sotto sa hanay ng Gilas ngayong 4th window ng World Cup qualifiers. Yan ang laman ng pahayag ni Olmen Leyva ng Philstar. Kahit nakabalik na si Kai Sotto, alam pa rin ng Gilas Pilipinas na kailangan nilang palalimin ang kanilang roster bago ang mga susunod na laban sa FIBA World Cup qualifiers. Dahil dito, isinama ng Gilas sa kanilang training pool ang 6'10" na PBA rookie na si Gayo Chu at ang veteranong guard small forward na si RR Pugoy para sa mahalagang 4th window games laban sa Jordan at Iran ngayong Agosto 28 at Agosto 30. Magandang tingnan yung pagdagdag kay Gayo Chu at RR Pugoy dahil malinaw na hindi lang basta dagdag tao ang kailangan ng Gilas. Kailangan nila ng mas malalim na option habang papalapit ang crucial 4th window. Para kay Chu, malaking advantage ang kanyang 6'10" frame, lalo na sa sitwasyon kung saan kailangan ng Gilas ng dagdag na katawan sa frontline. Kapansin-pansin ay tinala niyang 13 double-digit rebounding games dito sa Terra Firma, kaya hindi lang laki ang dala niya. Kung hindi, may kakayahan siya magbigay ng second chance opportunities at tumulong sa rebounding battle. Siyempre, ibang klase naman ang experience ni RR Pugoy. Isa siyang veterano ng 2019 at 2023 FIBA World Cup. Kaya sanay na siya sa pressure at physicality ng international basketball. Kilala rin siya bilang two-way player, may perimeter shooting para sa spacing at matibay na depensa para sa mga scorer ng kalaban. So sa tingin natin, kung kailangan ni Coach Tim ng player na hindi matitinag sa international stage at kayang mag-ambag sa magkabilang dulo ng court, malaking asset si Pugoy. Sa madaling salita nito mga ka-playoffs, magkaiba ang maaaring ibigay ng dalawa. Si Gayo Chu para sa size at rebounding, habang si Pugoy naman para sa experience, shooting at depensa. Hindi man sila garantisadong mapasama sa Final 12, maganda senyales na mas pinapalawak ng Gilas ang kanilang option bago ang laban sa Jordan at Iran.